pagkakataon, mailatag po yung solusyon na yan na naisip natin na hindi po ito pabor lamang sa aming produkto, kundi ito po ay pabor sa nakararami. Para ibsan na po yung kaliwat ka ng garapal na endorsement dyan sa mga inspektor. Another fire, another day. So, binabasa ko lang tong report ng DILG regarding sa pag-order ni Secretary Remulla sa clean-up on calls to expose corrupt inspectors. So, ito po ay ating reaction lang para po dito sa aksyon ng ating Secretary Remulla, ng Secretary ng BFP, ng Secretary ng DILG, na internal cleansing or yung sweeping internal cleansing within the Bureau of Fire Protection. Medyo itong buwan na to ay Fire Prevention Month, pero ang init yata hindi nasa sunog kundi nasa BFP ngayon. So pagdating dyan masakit man malaman at makita na yung action ni Secretary is para tanggalin na talaga tong si BFP, si Fire Chief Jesus Fernandez, So, ayon sa report, may mga nakita pang pera. Anyway, tayo po ay still kasama pa rin naman pagdating sa paglaban dyan. So, regarding po dyan, tayo naman po ay kaibigan din ni Sir Fernandez, pagdating po dun sa sinasabing sa mga fire truck, hindi na po natin sakop yung mga fire truck. Tayo po ay para sa mga compliance lang sa negosyo, So, medyo malalim-lalim yan. Ngayon, pagdating naman po sa inspektor, ayan. Sinabi niya na meron po sinabi ni si Secretary dito na ang ginagawa pala, binabypass yung body worn cameras, binabypass na, bagong-bago pa lang yan. Kaya nga po, kami po ay still hinihintay pa rin po namin yung aming meeting with Secretary para po i-discuss yung alternative na solution para po pwede nyo po isabay sa body worn cameras to na wala po silang lusot dito, sir. Kung i-discuss lang natin, kung inyo pong mamarapatin na amin pong ilatag itong solusyon na to, medyo this solution will work on the problem and not the cause. Hindi po yung medyo talaga tingin ko makakalusot pa rin talaga kasi po, katulad na sinabi nyo, nagpapapunta muna initial team doon. Halimbawa, sample, isang mall. Punta mo muna lahat ng mga mall dyan. Magpapapunta ng dalawang tao. Unofficial po yan para po mag-endorse na ng mga kung ano dapat i-endorse sa supplier at maging mga pwede nilang sabihin doon. Ngayon, mapupunta rin doon. Ang problema, tsaka pa lang pupunta ngayon doon sa mga sinasabing establishmento na naka-official body-worn cameras na. Tsaka pa lang pupunta after meron ng usapan, meron ng in-endorso. So yun ang problema talaga na hindi na monitor. Okay? So ano po ba ang solusyon na yan, sir? Kaya ganito, Secretary, kung maparapati nyo kami, meron pong solusyon na magiging compliant, magiging abiding sa Fire Code of the Philippines na solution. Na ito rin po yung sinasabi ng isang lumapit sa ating dating fire chief na tinulungan din naman natin para po sila na po dumiretso sa inyo. Marami nang isisiwalat na po. Kaya gano'n, Ayan, so sana po magkaroon kami ng pagkakataon, mailatag po yung solusyon na yan na naisip natin na hindi po ito pabor lamang sa aming produkto, kundi ito po ay pabor sa nakararami. Para ibsan na po yung kaliwat ka ng garapal na
endorsement dyan sa mga inspektor. Ngayon po, inuulit ko, dito po sa gitna ng aking video, hindi po lahat. Sabi niya nga po, kawawa nga po yung rank and file Kasi, sila yung kaharap ng sunog, kaharap ng apoy, pero po yung mga boss nila, milyon-milyon yung nasa binubulsa. Grabe. No po. Ngayon, meron po kaming binuo. Ang Reynolds Max po at maging ang Titanium Enterprise, ang inyong lingkod, ay may binuo pong team. Tayo po hindi gobyerno, tayo po private non-government organization. Ang binuo po namin ay ang Iwas Sunog Organization, na kung saan, this is a non-profit organization. Ang inyong lingkod po, ang siyang chairman ng Iwas Sunog. Ito po ay Iwas Sunog sa material, no po, mga gamit, properties, and lives, Iwas Sunog. So, tutulong po tayo. This is a fire safety advocacy. And pangalawang meaning po ng Iwas Sunog ay ang Iwas Sunog sa impyerno. Bakit po? Ito po ay malawakang campaign po para po sa cleansing din po, no? In and out. So, kapag tayo po ay talaga may takot sa Diyos, tayo po ay nananalig sa ating Panginoon, magkakaroon po tayo, dadalawang isip po tayong gumawa ng mga bagay na alam natin na talagang sakit sa lipunan, yung korupsyon na yan, at siguro po hindi magmumula sa atin at hindi talaga ganyang kagarapal ang nangyayari. Lalo-lalo na po sa hanay ng Bureau of Fire Protection, ng bumbero, kasi po yung integridad po niyan ay napakataas dapat kasi po kayo po ay mga bayani, mga buhay na bayani na siya dapat magligtas ng buhay. Marami pong buhay, lives and properties po ang salalay sa inyo, sa inyo pong mga tungkulin. Kaya po nako-compromise dahil po ang integrity nyo, dahil po kulang tayo sa pananampalataya. Kaya kung tayo po ay magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon, sa tingin ko po maiibsan yan. Hindi man po mauubos yan, pero wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya po, ang inyong lingkod ay nagbuo po ng non-profit organization na siyang iikot sa mga urban areas upang tumulong din po. Kami po ay tutulong sa mga urban areas, mga tawagin nila dati squatter, naging informal settler. Ngayon po ay hindi ko na po ang tawag, may nabanggit sa tawag dyan. Kami po ay pupunta dyan na kahit po sila hindi gumastos, tutulong po tayo para mag-check po kung ano yung mga fire hazard dyan. Libreng check-up po yan. And even, mamimigay po din tayo ng mga bagay sa fire safety. Yan. So, lalo-lalo na yung mga, yan po, yung mga hindi kaya hindi po capable pagdating sa mga fire safety, tsaka yung pong mga circuit breaker, na basta po mga jumper, tayo po itutulong para maiwasan po natin yung sunog sa mga areas na yan. Kasi po, 90% pataas po nagmumula ang sunog dyan sa area na yan. Okay? Meron po tayong ginagawa para po doon. So, ang inyong lingkod po ay bukas 24 oras. Kami po ay may binuong paralegal team na ito po yung numero na naka-plus sa harapan nyo. Yan po ang aming paralegal team number. So, mayroon po paralegal officer po na siyang sasagot ng inyo pong mga tawag, ng inyo pong inquiry, chat or text, para po dalhin yan sa kinaukulan. So, tayo po may legal department na ba siyang mag-aasikaso ng pagbibuild ng kaso against po sa mga inireklamo nyo. Kung kayo po yung negosyante, itawag nyo po sa amin at wag po kayo mag-alala ay kung hindi po namin i-disclose ang inyo pong information. Kami po itutulong lamang para po ma-aksyonan yung pong mga tiwaling inspektor na gumagawa ng katiwalian sa mga negosyante at maging sa loob ng ahensya ng Bureau of Fire Protection. Tutulong lang po, ako po'y volunteer lamang. Wala po akong intensyon na manira
sirain ang integridad ng BFP. Ako po ay gustong tumulong lang para po maitaas po ang inyo pong integridad. Maibalik po ang tiwala, no? Para po, kasi po hindi po talaga lahat. Tutulong po ako para po mawala o mabawasan man lang, mawala po yung mga garapal, mga buhaya dyan sa hanay nyo. Lalo-lalo na dyan sa Cebu. 3 counts of graft ang ipapile po natin. Laban dyan po sa inspector dyan. Nasa dyan po sa isang opisyal dyan na matagal na pong nagpapakasasa. Milyon-milyon po. Babawiin po sa inyo lahat yan. Babawiin po yan. Tandaan nyo po. Okay? So, maraming salamat po sa oras na to. Muli po, kami po ay saludo sa inyo, Sir John Vic Remulla. May binanggit siya na 1.5 million ang offer sa kanya, no? Kada isang fire truck. Eh kung hindi isang daang fire truck yan, di nasa 150 million, no? Ang kanyang tinanggihan. So saludo kami, sir, sa iyo. Napakabuti mo at kami po ay tutulong para po sa inyong laban. So hindi po kayo nag-iisa. Maraming salamat po. So manalangin natin po itong malinis po ang ating hanay ng bumbero at maging tulong po sa ating laban sa korupsyon. Salamat po.